Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Pagod ng Panginoon. So, na-experience na naman natin yung lansangan na yan. Medyo mahirap magdaan dahil natatraffic tayo. Because the Lord is commemorating, celebrating, commemorating yung tinatawag po natin Lenten season o yung mahal na araw. Although magkakaiba po tayo ng practice, hindi tayo nakikiisa sa kung ano yung nakikita natin din sa labas at yung nakikita natin sa lansangan kung paano na sineselebrate. Meron po tayong nag-iinod, pagkaunawa, pananaw patungkol po sa mga araw na ito. Okay, hindi po tayo kagaya na pagdiriwang ng karamihan. Iba po ang ating pong pagdiriwang. And in fact, ang pagdiriwang po natin ng holy, babaan ng konti. Ang pagdiriwang po natin ng holy days or holy weeks ay hindi lamang po isang linggo at or ilang araw. Okay? When Jesus finished the work at Calvary 2,000 years ago, para po sa ating mga elect, sa kanyang mga hinirang na tinuruan niya, every day is a holy day. Every week is holy week, and holy months, and holy years. Okay, hindi na kayang bawiin ng kalaban yun. Okay, minsan ginawa ng Panginoon yun, hindi na yun uulit-ulitin pa. Ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa araw na yun, nung pinalo ng Panginoong Jesucristo ang kalaban sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, for us, the elect, or mga hinirang ng Diyos, pare-pareho na po ang araw. Okay? Wala na pong special pa na araw. Lahat ng araw ay holy na, banal na sa pamamagitan ng kapangyarihang ginawa ng Panginoon. Okay, but kahit na po ganon, nais po natin i-take din, kunin din ang pagkakataon para ipaliwanag din po. Ano ba yung mga kaganapan sa araw na ito na kinocommemorate o sineselebrate ng buong mundo? Okay, yung Holy Week kasi, ito yung weeks na kung saan napaka-importante ang mga kaganapan nung ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit na arestuhin at ipapon sa krus. Nagsimula po yan, mga kapatid, nung sa tinatawag nating Palm Sunday, yung tinatawag ng malalaking grupo ng Palm Sunday, o tinatawag nilang linggo ng Palaspas. Ang istorya po niyan sa Bible ay ang Panginoong Jesucristo, bagamat alam niyang papatayin siya sa Jerusalem. Alam ng Panginoon na papatayin siya sa Jerusalem. Magandang naunawaan din natin. Alam niyang ang lugar kung saan siya ay aarestuhin at papatayin ay sa Jerusalem. Pero tingnan niyo mga kapatid, bagamat alam ng Diyos na doon siya mamamatay, doon siya aarestuhin, ang Panginoon ang nagkusang pumunta sa kanyang dakong katayan. Diba, ang Panginoon ay kordero ng Diyos. Siya ang kusang nagpunta doon. Hindi siya umiwas sa kanyang calling, sa kanyang pagkatawag, sa kanyang misyon. Ang Panginoon ay matapat na sinunod kung ano yung pinag-uutos ng Ama at siya mismo ang naghain ng kanyang sarili. Yan po yung triumphant entry ng Panginoon sa Jerusalem. Nung pumapasok siya, at nakasakay siya sa asno, isa-isang nagbabato ng mga balabal or tawag dito, yung nirorolyo, anong tawag doon? Yung carpet, and then mga dahon, para dun sa daraanan ng Panginoon papasok sa Jerusalem. Tawag doon triumphant entry. Iyan ang
pinapractice ngayon na Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Pagkatapos ng araw na yon, wala pong masyadong event na nangyari nung Monday, Tuesday, at Wednesday. Wala kayong makikitang masyadong event na nangyari dito sa Bible. Ang sumunod na event na doon sa Holy Week ay yung Thursday, and then Friday, Saturday, and another Sunday. Okay? So, ang talagang importanteng mga araw, kung tutuusin natin ang nakasulat sa Biblia, ay yung Huwebes, Biyernes, Sabado, at Linggo na susunod. Ay ngayon po, Huwebes po ngayon. Ang tawag ng sanlibutan sa Huwebes na ito is Monday, Thursday. Bukas ang tawag nila ay Good Friday, and then sa Sabado ay dalawa pong tawag ng Sabado Black Saturday or Holy Saturday, and then sa Linggo ay Easter Sunday. Kaya mapapansin nyo, huwag nyong gagayahin, mapapansin nyo sa Facebook, maraming babati sa inyo ng Happy Easter sa Linggo. Hindi po natin ginagaya yan mga kapatid. Dapat po nagkakaunawaan tayo. May mga ibang istorya pong nakapaloob. Although hindi natin papaliwanag ngayon. Ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid, ano ba talaga ang nangyari nung araw ng Huwebes bago arestuhin at isakda ng Panginoon at ipako siya sa krus sa kinabukasan? Ito po yung araw na yon, yung Huwebes. Okay, ano-ano yung mga pangyayari na yun? Ngayon sa Biblia, halos nag-spend ng maraming words ang Bible, ang New Testament, para ipakita yung importansya ng mga salita ng Panginoong Jesucristo sa araw ng Huwebes. Actually, sa Book of John, listen very carefully. Okay? Para pag nakikipag-usap kayo sa mga nagsasabing alam nila ang truth, kaya nyo silang paliwanagan na hindi nakikipag-away. At least alam nyo kung anong nangyayari, kung ano talagang naganap. Okay? So yung book po ng John, yung aklat po ng John, from chapters 12 to 17, ilang chapter yun? 12, 13, 14, 15, 16, 17. At least 6 chapters sa book of John, naganap po ito, mga kapatid, yung lahat ng nakasulat doon, nung Huwebes, bago arestuhin ang Panginoon at ipako siya sa krus sa kinabukasan. Okay, so napakadaming detalye ang ibinigay ng Diyos patungkol po dito sa Huwebes na ito. At may mga importanteng words ang ating Panginoong Jesucristo para sabihin sa mga alagad at pati na sa atin kung ano po ang kahulugan ng kanya pong misyon, ng kanya pong gagawin sa Biyernes. Okay? So, ang title po nito is Jesus' Important Words During the Night Before His Arrest and His Crucifixion. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pinagkunan natin ng mga words na ito ay 6 na chapter. Pero hindi naman natin babasahin lahat. Namili tayo, although marami doon mga kapatid, marami doon. Namili lang tayo ng 5 verses sa chapters na ito para po maunawaan natin yung importansya ng salita ng Panginoong Jesucristo nung siya pa'y nabubuhay sa flesh at kinakausap ang mga alagad. At makikita natin yung sinasabi niya sa mga alagad ay sinasabi din niya sa lahat po ng kanyang mga hinirang. At maririnig po natin yon kung isa po tayo sa mga hinirang ng ating Panginoon. Okay. Jesus' important words during the night before His arrest and His crucifixion. Marami pong nangyari mga kapatid. Listen very carefully. Okay? Marami pong nangyari nung Huwebes ng gabi na yon, na napaka-importante
Naririnig natin sometimes sa mga preaching, pero yung lahat ng mga preachings, yung lahat ng mga nangyayari na yon, mga kapatid, ay naganap nung Huwebes ng gabi. Okay? Number 1, yung ginaganap natin na Lord's Last Supper with His disciples, naganap po yun ng Huwebes. Okay, yung Last Supper ni Jesus Christ, naganap po yun ng Huwebes. And then habang nagla-Last Supper sila, naghahaponan sila, doon din naganap yung bibetray ni Judas sa Panginoon. Nung pinagbili siya ni Judas sa 30 pilak na coins. Okay? Doon din naganap yun. And then doon din naganap yung mga pinag-aaralan nating prayer ni Jesus Christ nung gabi na yun sa Gethsemane. Na-recall niyo ba yung mga ganong aral? Nung nag-pray si Jesus Christ na tumulo sa kanya ang dugo mismo, yung pinakapawis niya ay dugo. Ganon katindi yung agony niya, yung hirap na nararamdaman niya, looking forward to what will happen tomorrow, dahil tomorrow, ipapako siya sa krus. Okay? Nag-struggle po si Jesus Christ. Hindi po madali yung desisyon na ipapako siya sa krus. Tao siya. Totoong tao siya. 100% human. Hindi po niya minagic yung pagkapako sa krus. No. Naramdaman niya yun. At bago pa man niya maramdaman yun, nag-aagony. Nagkakaroon ng agony ang kanyang puso at isipan. Sapagkat nasa physical na katawan siya. Okay, kaya yung prayer niya sa Gethsemane, nung gabi na yun, imbis na pawis ang tumulo sa kanya, sa sobrang agony, sabi ng Bible, dugo ang kanyang itinapawis. Okay? Doon din sa panahon na yon, mga kapatid, nung nagyayabang si Peter, Huwebes din yun, nagyayabang si Peter, nung sinabi na ni Jesus Christ na, aarestuhin ako, at wala tayong magagawa, sapagkat yun ang ng Ama, yun ang utos ng Ama. Doon din yung pagkakataon na nagyabang si Pedro, over my dead body. Walang makakasaling sa iyo, Panginoon. Doon din yung nirebuke ni Jesus Christ si Peter at sinabi sa kanya, Peter, ang totoo, 3 beses mo akong itatatla. Yun din yun. Okay. So, bukod doon, may mga pangungusap ang Panginoon, may mga words yan na kailangan na iintindihan natin na sinabi niya nung Huwebes ng gabi na yon. Okay. Verse number 1. Verse number 1. John chapter 12, verse 24. It says, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Okay? Ang sabi ng Panginoon, nung kinakausap niya yung mga alagad niya nung Huwebes ng gabi na yon, because Jesus Christ was predicting His crucifixion, yung kanyang kamatayan. Jesus predicted His death. Kinabukasan, walang masyadong kaalam-alam ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyong katotohanan, maliban ng isang binhi ay mabagsak sa lupa, mabaon at mamatay, malibang magkaganon, walang mangyayari. Mananatili siyang nag-iisa. Okay? Pero kung ang binhi na ito ay mahasik sa lupa, mabaon, mamatay doon, uusbong ito at magbibigay pa ng maraming binhi. Ano ibig sabihin? No? Ano ibig sabihin ni Jesus Christ doon? So Jesus predicted His death. Sinabi na niya, pinagpauna na niya, mga kapatid, sa kanyang mga disipulo, ang kanyang kamatayan sa kinabukasan. Ano ibig sabihin ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo? His death gave us new life. Okay? Ang kanyang kamatayan, dahil sa kanyang kamatayan, nabuhay ang maraming kaluluwa, maraming soul. Okay? Nagkaroon ng
born again experience ang kanyang mga hinirang. Unless na mangyari ang kamatayan, unless na mangyari ang kamatayan ni Jesus Christ, mga kapatid, mananatili tayong nasa sadlak, umasasadlak sa dusa at kapahamakan na darating. Walang magiging kapatawaran at walang maboborn again. The reason why we were born anew in spirit is because Jesus died first. Listen very carefully. Because Jesus died first. Walang maboborn again at ala tayong mararanasang spiritual life. Mga kapatid, kung hindi muna namatay ang Panginoon. Imagine niyo yung mission na yun ng Lord. Napakabigat ng mission ng Panginoon sapagkat sa Kanya nakasalalay, mga kapatid, ang pagtatamasa natin ng buhay na walang hanggan, na isang buhay na hindi na matatapos. Kung hindi gagampanan ng Panginoon ang kanyang misyon, at ang misyon niya ay napakahirap. Ang misyon niya ay mamatay. Kung hindi siya mamamatay, kung hindi niya gagampanan yung misyon na yun, wala tayong tatamasahin na buhay na walang hanggan. Okay? Ang kamatayan ni Jesucristo ang nagbukas sa lahat sa atin para maka-experience tayo ng born again experience. Okay? So, sabi ng Panginoon, unless a kernel of wheat falls to the ground, unless this life, unless this flesh, maliban ang katawan na ito ay mamatay. Yan ang ibig niya sabihin, mga kapatid. Jesus' death was necessary for the birth of many souls for God's glory. Ngayon, anong gagawin natin? Knowing the truth. Sa pagkaunawa natin sa katotohanan, anong matitira sa atin? Anong gagawin natin? Nung naintindihan natin na ang kamatayan pala ni Jesucristo ang nagbukas para mabuhay tayong lahat at makatamasa ng buhay na walang hanggan. Paano mag-work sa atin yun? Ano naman ang magiging mission natin, mga kapatid? Ano magiging mission natin? If we understand and we are convinced, mga kapatid, kung kumbinsido tayo, na isa na nga tayo sa nakatanggap, umani, nakatamasa, nakaunawa ng katotohanan o ng mission ng Panginoon. Isa tayo, ang kamatayan ni Jesus ay para personally sa atin at nakumbinsi tayo doon. Tandaan mo, kapatid, kailangan ding makita sa iyo ang the same attitude ng Panginoon para magbunga din ito, itong buhay na ito, ng the same life o the same experience ng mga makakakita sa buhay mo. Okay? You must die to yourself. At kailangan nakikita yon ng sanlibutan. Your death to self is also necessary for God to use your life for the salvation of others. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Kailangan tayo na nakakaunawa ng katotohanan, hindi lang nakaunawa dito. Kailangan ng buhay natin na nagsasabing tayo yung mga hinirang ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, ay makikita ng madlang people ng sanlibutan na kagaya ng buhay ng Panginoong Jesucristo para mapaniwalaan tayo o mapaniwalaan ang sinasabi natin, ang pinamamalita natin na totoo ngang may Diyos. Ibig sabihin, our lives must be influential.
na ginagamit ng Diyos para baguhin din niya ang kamukha nating tao. Pag nakita tayo ng kamukha nating tao, may impluwensyahan natin siya at babaguhin din ng Lord ang buhay niya sa pamamagitan ng pagtingin sa atin. Naniniwala siya na tayo nga ipinananahanan ng Diyos. So we will portray, we will display a life that is dead to self. Hindi na selfish, hindi na self-centered, kundi pinapatay na kung ano yung para sa makasariling sarili at nagpapagamit sa Diyos. Okay, yun pong ibig sabihin ng Panginoon. That's John chapter 12, verse 24. And then, number 2, verse. Ang sabi diyan, "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." Ay, hindi ko po nasabi ito kanina sa mga events na nangyari ng Huwebes. Dito rin pala yung part na hinugasan ng Panginoon. Ang daming mga pangyayari ng Huwebes ng gabi na yun. Hinugasan ng Panginoon yung mga paa ng kanyang mga disipulo. So, unless I wash you, sabi ng Panginoon, you have no part with me. So, Jesus washed His disciples' feet, ang mga paa ng kanyang mga alagad. Napakahirap gawin ng isang leader. Si Pastor Doy po, hindi ko po gagawin. Hindi ko po gagawin. Hindi ako magdadala ng timba dito. Iisa-isahin ko kayo hugasan ng paa. Hindi po. Kasi tapos na yung ginawa ng Panginoon yun para meron lang siyang ituro. Hindi lang sa kanya o sa mga disipulo, kundi sa lahat sa atin. Okay? Jesus typified this event, what He will do for us through His own blood. Okay, pinakita lang niya na magpapakababa talaga siya, magsasakripisyo siya para sa atin sa pinakamababang kalagayan, kamatayan sa krus ng Kalbaryo, para mahugasan lang ang ating kasalanan. Remember, anong itsura ng Panginoon nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo? Lagi natin sinasabi. Ano itsura ng Panginoon nung pinako sa krus ng Kalbaryo? Alam niyo ba ang pagkapako sa krus ng Kalbaryo, sa krus nung panahon na yon ay isang karimari-marim ang tawag doon, na penalty sa mga taong kriminal na hindi kailangang igalang at kailangang ipahiya. Yan po ang ibig sabihin ng pagkapako sa krus. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, gusto siyang ipahiyang mabuti ng sarili niyang bayan, ang Israel, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga Romano. Ipinako po ang Panginoong Hesukristo sa krus, mga kapatid. Siya po ay hubad. Okay? Ganun po kababa ang kalagayan na yun. Nung hinugasan ng Panginoon ang paa ng kanyang mga disipulo, pinapakita niya ang kanyang misyon at ang kanyang sakripisyo is typifying what He will do sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Okay? Huhugasan niya ang paa o ang karumihan ng kanyang mga disipulo. Sabi ng Panginoon, maliban na magpahugas kayo sa akin ng inyong karumihan, wala kayong kaugnayan sa akin. Tumututol pa si Pedro noong panahon na yan. Hindi, Lord. Ako ang maghuhugas sa paa mo. Ako ang master kita. Ako ang gagawa nun. Hindi ikaw ang maghuhugas sa akin. Sabi ng Panginoon, no, Peter, unless I wash you, you have no part with me. Maliban na hugasan kita, wala kang magiging part sa akin. It was His voluntary submission to the will of God by sacrificing Himself to the cross through the outpouring or pouring of His own blood that washed away all our sins. At dapat naiintindihan natin yan, mga kapatid.
Wala tayong ginawa anuman, punong-puno tayo ng karumihan. At kailangang aminado ang puso't isipan natin doon. Para wala talaga nakikitang kayabangan. Wala tayong ginawa at wala tayong gagawin at wala tayong kailanmang kaya na gawin para mabawasan man lang ang karumihan na meron tayo. Only the blood of our Lord Jesus Christ that was poured upon the cross of Calvary 2,000 years ago. Yun lang ang may kakayanang maghugas. And He can wipe away, wash everything, wash us clean. Wala nang matitirang bahid pa. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, unless you believe, unless you understand and you are persuaded, you are convinced and you believe na ako lang, ang dugo ko lang, makapaghuhugas sa anumang kasalanan mo. Unless you believe that, wala kang kinalaman sa akin unless you accept that truth, that only my blood can wash away, clean all your sins, the past, the present, the future. Unless you are fully convinced, totally persuaded about that truth, wala kang kinalaman sa akin. Okay? Some of us are trying very hard to convince God that we are worthy by our own actions, by our own obedience, na sinasabi, nagtatry tayo, na parang magaling tayo, at pinapakita din natin sa tao at sa Diyos. But the truth is, ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang may gagawin sa akin. Ako ang may gagawin sa iyo para maging karapat-dapat kang isama ko sa buhay na walang hanggan. Hindi ikaw kung hindi ako. Meaning, only His blood can wash away all our sins. Nothing can wash away our sins but the blood of our Lord Jesus Christ. And in response, mga kapatid, knowing that truth, yung katotohanan na yon, we as His elect must also be willing. Okay? Kung nagawa ng Panginoon yon, kung nagawa ng Lord na linisin ka, hugasan ka, patawarin ka, hindi na alalahanin kung ano man ang ginawa mo, bagamat may nakikita pa siyang gagawin mo pa. Pero sabi ng Panginoon sa Jeremiah 31:34 and Hebrew chapter 8 verse 12, sinabi po sa, nandiyan ba? Yan, Hebrew chapter 8 verse 12. Sabi po diyan, for I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Okay? Yun po ang pangako sa atin. When we are commemorating the Lord's Supper, pinapaliwanag po natin kapag tayo nakikibahagi doon sa banal na hapunan ng Panginoon. Ginagawa natin din tuwing Huwebes. Pinapaliwanag po natin na yung commemoration natin ay hindi gamit ng Diyos para tayo'y hugasan muli. No? Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, kapag minsan ko nang nahugasan ng paa mo, kasi ino-offer pa ni Pedro yung kanyang ulo at ang kanyang buong katawan. Ang sabi ni Jesus Christ, Peter, once na nahugasan na kita, hindi na kailangan paulit-ulitin pa. Okay? Ang sabi po dito mga kapatid, I will forgive their wickedness and will remember their sins
No more. Yan po ang salita ng Diyos natin at hindi nagbabago yon. Okay? When He died upon the cross of Calvary at bumubo ang kanyang dugo, mga kapatid. Lahat ng dugo na nawala sa kanya ay kapangyarihan niya para lahat ng kasalanan mo is linisin o hugasang lahat malinis ang iyong pagkatao. And He will never, ever remember it anymore. All of it. Okay? Ganun po kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. In response, as His elect, we must also be willing to forgive and forget the mistakes, listen very carefully, the sins of our brethren. Kung ginawa ng Panginoon na kalimutan niya lahat, gaano man kabigat na kasalanan, gaano man kabigat na pagkakamali, kung nagawa ng Diyos na kalimutan niya lahat, it is expected also from us, mga kapatid, bilang kanyang mga hinirang, na kakalimutan din natin. Papatawarin din natin at kakalimutan din natin. Forgive and forget all the sins, all the mistakes our brethren has done to us. And we will do that sacrificially. Okay? Volitionally, sacrificially, voluntarily. Ibig sabihin, mga kapatid, ang diablo lagi kang, ang tawag doon, itetempt na, ba't mo, ang tawag doon, ba't mo mapatawarin yan? Mapatawarin mo yan! But the command is, mga kapatid, sa pangatlo natin, isa pa. Sige, yan. But the command is, mga kapatid, point number 3, but the command of God is, a new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. Ngayon, mga kapatid, sabi dito, a new, listen very carefully, eto madalas tinatanong to, young people, madalas itong tinatanong. Bakit sinabi ni Jesus Christ a new command? Samantalang all throughout the scriptures, from the Old Testament to New Testament, nagre-ring yung utos na ibigin mo ang kapwa mo. Di ba? Nandun na yun, Old Testament pa lang, nandun na yung utos na love your neighbor. Okay? Ibigin mo ang kapwa mo. Ba't sinasabi ni Jesus Christ na a new command? Ano, nakalimutan ba ni Jesus Christ? Ano talaga ang pakay ng Panginoong Kristo nung utusan niya ang kanyang mga alagad na, a new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. Okay. To love one another is not a new command because that command, you can see that command all throughout the scripture. From the Old Testament to New Testament, nandun na yung lahat. So to love one another is not a new command, but the new command is to love others to the extent of Jesus's kind of love. Okay? Tayo kasi, mga kapatid, ako po ay naglubos ang nagpapasalamat, mga kapatid, sa ginagawa ng Lord sa iglesia. Okay? Malayo po tayo sa mga nababalitaan kung nangyayari sa ibang iglesia. Kung paano ginagawa ng Lord. Hindi natin kiniklaim na ginagawa natin. Yung ginagawa ng Lord ang pinagmamalaki natin. Okay? Nakikita natin kung paano natin iniibig ang isa't isa. Kaya nagiging successful ang ministry. Kung paano tayo nagmamahalan. Nararamdaman natin yan. Every time na matatapos tayo sa ating services, parang kulang pa yung panahon, nandiyan pa tayo, nagtitipon-tipon, nag-uusap-usap, nagkukwentuhan. Ramdam natin yun.
We are always looking forward, meeting each other. Dahil nakaramdam tayo ng love sa isa't isa. Okay, ginawa ng Lord sa atin yan. But the command of Jesus Christ, the new command of Jesus Christ is even deeper, further than what we are seeing right now in our church. Okay? Wala pa tayong sa kalingkingan ng inuutos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ano yung inuutos ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, love one another. He is pertaining to to the disciples. Ang inuutos niya yung mag-ibigan kayo, kayong mga disipulo. Wala muna, huwag natin munang pag-uusapan yung nasa labas. Ang pinag-uusapan lang muna natin yung pag-iibigan natin dito. Okay? Sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo kagaya ng pag-ibig na ibinigay ko at ipinakita ko sa inyo. Anong klaseng pag-ibig yun? Sacrificial kind of love. That is the new command. Because kung mababaw lang ang pag-ibig, kayang-kaya naman natin gawin yun, mga kapatid. Yung example, ihahatid natin ang ating mga kapatiran dahil wala silang masasakyan. Hatid natin sila pauwi. Ang dali nun. Konting panahon, konting effort, nagagawa natin, na ipapakita natin na mahal natin sila. Pero ang isang pagmamahal na gusto pang makita ng Lord, kagaya nung, kaya mo bang patawarin ang kapatid na gumawa sa iyo ng napakatinding kasalanan? Kaya mo ba? Hindi ka lang napansin. O meron ka lang narinig na hindi mo lang nakumpirma yung narinig mo. Inakala mo lang na meron siyang ibig sabihin. Doon sa narinig mong sinabi niya, ay hindi mo na siya papansinin. At magtatampo ka na sa kanya. Hindi na nakakasa yung pangunawa at pagpapatawad. Okay? What Jesus Christ was asking from us, mga kapatid, is to imitate, yung gayahin natin, yung the same kind of love na ipinakita niya. He is willing to give up his life for the sake of his disciples, for the sake of his elect. Okay? Although ang hirap nun mga kapatid. Pero itong sinabi ng Panginoon, gusto niyo maka-attract kayo ng maraming kaluluwa? Now, here is the secret. Sabi ng Panginoon, itong sekreto para ma-attract niyo mga kaluluwa papunta sa akin. Itong sekreto, love one another as I have loved you. Now, when yung madlang people nakatingin sa atin, pinapanood tayo, at nakikita nila yung ganong katinding pagmamahalan sa atin dito sa loob. Mga kapatid. Sabi nga, lagi nga sinasabi ni Pastor Boyet, ay kahit na hindi ka nagsasalita, kahit na nakatikom ang bibig mo, pag pinapanood ka nila, yung buhay mo, namamangha sila. They want to know the secrets of your life. Bakit ganun kayo? Bakit ganun kaganda? Sila na yung lalapit sa'yo. At yun naman ang pagkakataon para makapag-witness ka sa kanila. Sabi ng Panginoon, you want to know the secret? Para ma-attract nyo ang madlang people? And love one another as I have loved you. That is the new command. Love one another sacrificially. And then point number 4. Point number 4. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now, even this verse, napaka-pamosong verse, mga kapatid, ay matatagpuan din natin nung Huwebes ng gabi na yun. Okay, bago ipako sa krus ang Panginoon. Sa ulado natin yan. I am the way, Jesus Christ. John 14:6. I am the way, the truth,
I am the way and the truth and the light. No one comes to the Father except through me. Okay. There is only one way to heaven. No other way but Jesus. Laging binabanggit ng bibig natin yan. Kumbinsido ba tayo? Yan ang mga tanungan eh. Sa ulado natin, kumbinsido ba tayo? Persuaded ba tayo? O gusto nating dagdagan pa? Parang naisip natin, Jesus is not enough. Kailangan dagdagan ko yan. Hindi enough si Jesus Christ. There is only one way to heaven. No other way but Jesus. There is only one truth that we should know and understand for salvation. No other truth but Jesus. Listen very carefully. There is only one life that is worth living all throughout eternity. No other kind of life but the life of Jesus that is living in you, in us. Okay, you cannot enjoy life without Jesus Christ. Kahit gaano mong kumbinsihin ng sarili mo that you are doing great, na mas magandang nangyayari sa buhay mo kaysa sa iba, kahit gaano mong kumbinsihin ng puso at isipan mo, if your life, ang buhay mo ay hindi pinananahanan ng Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu, you cannot enjoy that life. That is not life. Okay? Ang buhay na abundant, ang buhay na ganap at kasiyasiya ay matatagpuan lang if that life ay pinapamuhay sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Jesucristo na binigay niya sa iyo. Okay? No other kind of life but the life of Jesus Christ living in us. So Jesus' radical claim of who He is, mga kapatid, is very clear in this verse. Kunyari mo meron nagkiklaim, di ba? Ngayon, ina-arresto na yung nagkiklaim. I am the Son of God. O ngayon, ina-arresto na yung nagkiklaim na yun. Ngayon, example, si Pastor Doy biglang nag-claim. Biglang nag-claim dito. Sabi ni Pastor Doy, mga kasamahan, I am the way, the truth, and the life. Walang makakarating sa langit kung hindi ko pipirmahan ang mga buhay niyo, ang mga, ano tawag din, yung mga, clearance nyo. Pipirmahan ko muna yung clearance. Paano kayo makarating ng langit? Anong sasabihin niyo sa akin? Ridiculous. Insane. Pinagsasabi hindi niyo na ako tatawaging pastor noon. Anong pinagsasabi ni Doy? Nababaliw siya. Mga kapatid, nung unang panahon, yun din ang tingin ng mga Israelita at mga Romano sa isang taong nagsasalita sa kanila. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? That is a very radical claim of who He is. But, mga kapatid, klaradong-klarado. Okay? Straightforward na sinabi ni Jesus Christ. Pakinggan niyo mabuti. Baka sinasabi niyong naniniwala kayo pero wala. Magkakagulo tayo sa end times. Jesus' radical claim of who He is very clear. Very straightforward. Hindi siya nagtatago dito. Hindi islang ang nababasa niyo. Diretso niyang sinabi. With all confidence, with all boldness. Sinabi niya, ako ito. Ako ang buhay. Ano? Ang katotohanan. Ano sabi niya? Akong daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparong sama. Maliban sa pamamagitan ko, diretso niyang sinabi. Ngayon nung sinabi ni Jesus Christ yan, mga kapatid, dalawa lang ang kapupuntahan nun. Kung maririnig mo siya.
Dalawa lang kapupuntahan ng isip mo. Either you believe, you accept that claim of Jesus Christ, and ibato mo sa Kanya yung buong pusong pagpupuri at pagsamba, naniniwala na siya nga'y ang kiniklaim niyang siya, na siya nga ang Diyos. Either yun ang maging desisyon mo, or you doubt Him and consider Him as insane, megalomaniac, na parang niyayakap niya ang hindi naman para sa Kanya. Sinasabi niyang Diyos niya, hindi naman totoo. Alin ka dun sa dalawa? Mga kapatid, walang gray area doon. Okay? Dapat malinaw sa iyo. Dapat kumbinsido ka. Alin ka dun sa dalawa? Naniniwala ka ba? At tinatanggap mo kung sino si Jesucristo ayon sa sinabi niya, or nagdududa ka at parang gusto mo pang dagdagan kung ano yung sinasabi niya siya. Ayaw mong paniwalaan. Saan ka doon? Titingnan natin. Namimili ang tao, mga kapatid. At maraming tao ang ligaw. Kilala nila si Jesus? Yes? Nababanggit yung pangalang Jesus? Pinaparada nila si Jesus, nakaribulto? Pinaparada nila, pero hindi nila kilala. At nila tinatanggap yung diretsang sinabi ni Jesus Christ. Okay? Kilala lang nila, pero hindi nila tinatanggap yung diretsa sinabi ni Jesucristo. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala kang dapat puntahang iba, sapagkat ako lang ang makapaghahatid sa iyo papunta dun sa sangkalangitan. Acts chapter 4 verse 12. Sa silong ng langit, ang pangalang Jesucristo lang, Jesus lang, ang binigay ng langit sa ikapagliligtas ng sangkatuan. Wala. There's no other way. There is no other life. There is no other truth but Jesus Christ. And then lastly, point number 5. Ayan, sinabi rin niya ito, mga kapatid, nung Huwebes, bago po siya arestuhin. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Whatever you ask in my name, the Father will give you. Now, anong nasa truth na yan, mga kapatid? Malinaw sa atin, listen very carefully, malinaw sa atin na hindi tayo ang namili sa Diyos. Okay? Hindi tayo naligtas dahil tinanggap natin siya. Tandaan natin. Okay? Hindi tayo na born again dahil tinanggap natin siya. Being born again and the salvation is not subsequent to what this lips is proclaiming. Okay? Maraming nagsasabing tumanggap, nandun sa sabungan. Okay? Tumanggap sila. Maraming tumanggap, nandun sa motel, hindi yung asawa niya ang kasama niya. Maraming nagsasabing tumanggap, nakikipag-inuman. Kailangan nating maintindihan, mga kapatid. We did not choose God. God chose us. And that is grace. Iyan yung sinasabi natin kagandaang loob. Kasi kung hindi niya ginawang pinili ka at hinirang ka, kapatid, hanggang ngayon, nasa kangkungan ka pa rin. Kahit gaano mong pinoportray ang sarili mo na mainam. Hanggang ngayon, nasa kangkungan ka pa rin. Wala pa rin katuturan ng buhay. Okay? We did not choose Him. He chose us. He chose us. Pinili niya tayo at hinirang. Okay? So His choice, mga kapatid, qualified us in His kingdom. Kaya natin tinatamasa kung ano man yung tinatamasa natin ngayon. Ito'y
Hindi dahil sa kung ano man ang ginawa natin sa Kanya. No? Tinatamasa natin dahil nagdesisyon siya na hirangin tayo at iparanas sa atin ang mabuting buhay na nararanasan natin ngayon. Now, question to answer. Question to answer. Who are they who can experience or will experience answered prayers from the Father in heaven? Balik muna nga natin, Midel. Yung pakibalik natin, Midel. Ayan, sabi diyan kasi, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ang tanong dyan, huwag mo nang aalisin. Diyan. Ang tanong dyan, kapatid, sino yung mga tao, na makakaranas, kailangan maintindihan nyo to, sino yung mga tao na makakaranas ng answered prayers? Okay? Yun bang pagka dumulog sila sa Panginoon, Lord, in the name of Jesus Christ, Lord, I claim na ito pong bagay na ito ay maganap, ay mangyari. Sino yung mga tao na ito na makakaranas ng katagumpayan at magiging influential ang kanilang boses papakinggan sa sangkalangitan? Sino itong mga tao na ito? Tingnan niyo yung plano ng Diyos kung paano niya ginawa yan. Okay? Tingnan natin. Here is the sequence. Here is the sequence of God's plan to His elect. Okay? Hindi ka hinirang ng Diyos para wala lang, no? Inelect ka ng Diyos, hinirang ka para maging exciting ang buhay mo, makita mo at maranasan na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan sa iyo. Ito yung sequence, mga kapatid. Okay, sequence of God's plan to His elect. Number 1, humirang siya. God choosing people for Himself. Okay? Yun yung sinabi natin kanina. You did not choose me, I chose you. Hindi niyo ako pinili, ako ang pumili sa'yo. So yun yung number 1 sa sequence na yun. God choosing people for Himself. Number 2, sa sequence na yon, God appointing those people whom He chose to ministry. Hindi ka hinirang ng Diyos para wala, para umano-ano lang tayo dito, wala tayong gagawin. No. Ang sabi dyan, I chose you because I will appoint you. Hinirang kita para gamitin kita. Okay? Maraming tao ang gusto lang sa Diyos, ang gusto lang mangyari sa Diyos. O Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ligtas na ako, Lord, takbo na sa sabungan, takbo na sa inuman, takbo na sa lahat ng pagwawalwal sa buhay. No, hindi ganun ang plano. Hindi ganun ang plano ng Lord. Humirang siya ng mga tao sa sanlibutan at ang hinirang niya, anong gagawin niya? He will appoint those people. The people He chose to the ministry. So makikita mo yung mga hinirang ng Diyos gumaganap. At ito yung pinagpapasalamat natin sa Lord. Na unti-unti pinapakita niya sa church natin. Kung ano yung, saan ba ako? Ano ba ang giftings ko? Saan ba ako nakalapat? So therefore, makikita nyo every Sunday, maganda ang Sunday school natin, marami ng mga teachers tayo ng Sunday school. Meron tayong gumaganap sa multimedia, meron tayong gumaganap sa praise and worship, dumadami na sila. Nakikita natin kung ano yung role natin. Sapagkat yun ang plano ng Diyos. Hindi tayo hinirang ng Diyos para iupo lang at wala tayong gagawin. Hinirang tayo ng Diyos para i-appoint tayo sa mga ministries na siya din ang magde-decide through our giftings sa ating mga kaloob. And then, number 3, after He appoint those people, God giving those chosen people fruit that they need for ministry. Gaya ng mga kailangan natin. Okay? Para
makapagpatuloy tayong maligaya sa pagmiministeryo o paggawa para sa ating Panginoon. Okay? Kagaya ng ginagawa ng mga Sunday school. Okay, ito kasi yung isang ministry ngayon na very successful sa atin ngayon. Sunday school ministry. Okay? Hindi madali. Hindi madali na ang mga teachers natin ay mag-decide na, sige, sakripisyo kami for ilang oras ba tayo na lang? Isang oras lang naman siguro. For 1 hour, para sa mga minamahal naming mga kapatid na hindi makapag-concentrate sa kanilang pakikinig sa Word. Dahil isang oras lang naman. So kami na muna ang mag-aaruga and at the same time, hindi lang basta nag-alaga, kundi nino-nurture at tinuturuan ang mga bata o mga, ang tawag sa ganyan? Bata sa iglesia. Okay? Hindi siya madali, pero kailangang gawin ng mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos na gawin para sa kaayusan ng iglesia. And so, natitikman natin yung time, mga kapatid, na kapag nagpo-proclaim ng Word of God, hindi tayo masyadong nagkakagulo dito. Because naglalagay ang Lord ng ministry, nagsaayos ng ministry, even buildings, equipments, all we need para maisaayos natin yung ministry na yun. Okay? So He qualified us. He give us what we need for the ministry. He give us the fruit and the giftings para makapagpatuloy tayo sa ministry. Kahit hindi madali, pero meron tayong joy habang ginagawa natin. And then number 4, lastly, eto na. Ang mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, sabi diyan, God, after He chose you, pinili ka para i-appoint ka kung saan kang ministry. At pag ginagawa mo na yon, pag nagtatrabaho ka sa Lord, ang Lord, pag nagtatrabaho ka sa Kanya, mga kapatid, anong gagawin niya? God rewarding those chosen people with influential voice at the throne of God in heaven by answering their prayers for the glory of God. Yun ang sinabi ng Lord. Sabi ng Lord, pinili ko kayo, in-appoint ko kayo. At pag nangyayari sa inyo yon, then the Father will give you whatever you ask in my name. Okay. Sino lang ang may impluensya? Kaninong boses lang ang may impluensya sa langit? Kanino lang, mga kapatid? Boses lang ng mga hinirang ng Diyos. Masakit na katotohanan, pero hindi lahat ng tumatawag sa Diyos sa pangalang Jesus ay may impluensya sa langit. Hindi lahat. Sino lang ang may impluensya? Ang mga hinirang at pinili ng Diyos. So magalak ka, kapatid. Magalak ka kung nararanasan mo. Okay? Na yung mga prayers mo sa langit ay dinidinig. At pinaparanas sa iyo, pinaparamdam ng Lord ang pagsubaybay sa iyo at pagtataguyod sa iyo. Pamagitan ng pagdadala niya ng kasagutan sa iyong mga panalangin. Okay, so to wrap up, so our unworthiness that qualified us for His grace. Okay? Na-gets ba natin yan? Ang nag-qualify sa atin sa grace ay ang ating unworthiness. Ano yung unworthiness sa Tagalog? May unworthiness. Yan. Ang nag-qualify sa iyo ay ang iyong pagiging hindi karapat-dapat. Okay? Ibinibigay lang ng Lord ang kanyang awa, ang kanyang grasya sa mga taong hindi karapat-dapat. Okay? His death, kung mapapansin nyo, lahat magsisimula yan sa His. Sa Kanya. His death gave us a new life. His blood washed us from all our sins. His love
convince us and continue to amaze us. Hanggang naiintindihan natin yung lalim ng pag-ibig. And then, His way, His truth, and life taught us the way to the Father. And then lastly, His choice qualified us to enter and live in His kingdom. Ang kapatid, wala po tayo may pagmamalaki sa ating Diyos. Payag ba kayo nun? Na wala tayong may pagmamalaki sa Diyos? Payag po ba tayo? Nag-a-agree po ba tayo doon? Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ang lahat ng nagaganap sa ating buhay, mga kapatid, ay hindi natin pwedeng ipagyabang sa ating kamukha na nangyayari yun dahil mas magaling tayo sa Kanya. No? Nangyayari ang lahat ng mabubuting bagay sa atin, mga kapatid, dahil yon ang nilayon at dinesisyon ng Diyos para sa atin. Okay, nagaganap yon dahil yon ang nilayon ng Diyos para sa atin. At nangyari ang lahat ng yon dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-decide all the good things that we experience and we are enjoying right now in this Christian life, lahat po ng na-enjoy natin, mga kapatid, ay nangyari sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-decide na sumunod sa sukdulan ng kanyang ministeryo. He marched and go to enter Jerusalem, the place where He will be executed. Ginawa niya yan, mga kapatid, para lahat ng bagay na meron tayo ngayon at nai-enjoy ay mapasa atin. Okay, ngayon ang tanong. Ang tanong, your fellowship, is Jesus really enough in your life? Okay? Si Jesucristo ba ay talagang sapat na sa iyo? Yes or no? Explain. Okay, sa ating group study. Yan. Okay, so ito po ang mga groupings. Number 1, Pastor Doy, Sister Marisa, Sister Ana Bagtas.